Retired General Alin Nicolas Torre III nasa linya na. Kasama siya sa pasada balita Oo. natin. Magandang umaga po sa inyo, General Torre III, Yusek Torre ng MMDA. Good morning po. Morning, GM. Good morning. Good morning sa inyo mga tagapakinig. GM, unang-una, tanungin lamang namin, kumusta ang paghahanda ng MMDA para sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos bukas? Sa ngayon naman, ready na yung MMDA. Set up na kami ng aming command center sa may area ng Sandigan at kasama namin ang iba pang mga security forces at mga force providers para sa SONA. At nakapaglatag na rin tayo ng ating rerouting plan at i-implement na lang natin mamayang gabi ito. Ayun. Susimula mamayang gabi. Yusek, mga anong oras magsisimula yung rerouting plan nyo na yan? Tsaka saan? Oo, sa mga lugar. Actually, mamayang gabi ay may mga initial na mga may mga movements na, pero ang mas full niyan bukas na ng umaga yan. Okay. Siyempre, pag may isasarang kalsada, bawal yung mga sasakyan dyan. Paano yung mga parking space nila? Yung halimbawa ay pupunta sa may zona, hanggang saan lang ba sila napapayagan na makapasok yung mga sasakyan? So, wala maapektuhan kami nakikita na parking space yan. Sa atin dyan yung mga nagbibiyahe. Dahil may mga zipper lanes, may mga counterflow na gagawin at magbabago ng konti sa paligid ng batasan. At dyan sa Commonwealth mismo, magbabago talaga ang mga takbo ng sasakyan dyan. Pero hindi totally paparelisahin yung Commonwealth, tama, GM, kamukha ng mga nakaraang taon? Stop and go. Tuloy ang yan sa Commonwealth, meron na tayo mga zipper lanes. Zipper lanes. Pero depende yan sa, as we move along, depende sa assessment ng ating mga siguro. So na bukas, Yusek, suspended ba yung mga road clearing operations ninyo? Ang mga road clearing ngayon na ginagawa yan at ng mga nagdaang mga araw. At itong lahat ng ito ay tapos na at medyo ito ikuha na lang talaga. Finishing touches. Fine-tuning na lang ng mga movements namin. Ang dami nahatak ng MMDA ng mga nakalipas sa araw, ng mga singit-singit na kalsada dyan sa Commonwealth. Pero GM, may nagtatanong dito, may number coding scheme kaya bukas dahil matatraffic kami? Wala akong suspension na in-announce ng number coding. So meron pa rin. Oo. Tapos binanggit nyo, Yusek, nakahanda na yung inyong MMDA Command Center. Noong ng mga nakaraang taon, meron din yan. Ano ba yung meron doon sa Command Center at paano ito makakatulong sa seguridad ng SONA? Una-una, ang command center namin, yung mobile command center, ay mirror yan ng mas malaking command center na nandito sa MMDA headquarters. So in effect, lahat ng mga nangyayari sa paligid, mga deployed forces namin, location nila, yung mga communication systems ay may connection sa command center. Tsaka pati mga body camera nakakonekta dyan. Opo, definitely. Nakakonekta ang mga body camera, CCTV, at ang iba pa nating mga monitoring system like mga GPS natin, ang ating mga mobile cameras, at may mga mobile cameras kasi kami, kaya kasama rin yan sa command center na monitor. Ilang tauhan ng MMDA ang ipakakalat, GM? Kasama sa mga traffic at saka sa clearing. Pati ang mga yung mga road clearing natin plus ang ating mga medical personnel, emergency, nasa 500 kami dyan. O yun. 500, Commonwealth area lang ba yun o Metro Manila? Commonwealth area yan. So, may ibang topic lang, GM, kahapon kasi nakita namin may post ka sa Facebook. Kumusta na kayo sa bahay nyo? Sa Davao? GM. Tuloy, yung sister ko ang nandyan eh. Talagang medyo lagi na lang yung lugar na yan at binabaha. Kaya medyo, sometimes marating na rin ang oras para tanungin natin kung ano pa nangyari, kung magana pa ang sistema at kung may ginagawa pa para ibsan yan. Kasi NHA yan eh. NHA project ang lugar na yan. Hindi ito unang beses nangyari? O ito yung pinakamalala so far? Ito unang beses nangyari at hindi rin ito ang pinakamalala pa.
And habagat pa lang yan, hindi naman bagyo talaga na malakihang bagyo. Mhm. Kaya medyo kailangan na rin tanungin kung ano ang nangyayari dyan. Saan banda ba yan sa Davao, GM? Sa kwan yan sa isang Subdivision. housing project yan. It's a housing project and really, maraming tao talaga ang nandyan. Pero kung taon-taon, ang binabanggit nyo nga, nandyan naman yung ulan taon-taon, nandyan na yung bundok, matagal na, pero ganun pa rin. Hello? Oo, GM, nabanggit nyo nga, nandyan na yung bundok, matagal na, yung Hello? ulan, hindi yata tayo naririnig ni... Ulitin mo. GM, doon sa post na Napuputol tayo. GM, doon sa post na binabanggit nyo, taon-taon naman umuulan. Nandyan naman yung bundok, matagal na. Pero ganun pa rin yung sitwasyon. Opo, may mga justification kasi ako nakita. Naputol tayo, no? Pero Opo. in context, ito nakuha ko sa tanong nyo. Mm. Ang sa akin kasi, may mga nagsasabi na run-off yan, galing sa bundok, yan ay catch basin ng Davao City. Ang sa akin naman kasi, matagal na ang bundok na yan. Taon-taon na lang, ganyan ang ulan. Dapat, nakarating na ang tao sa buwan, baka hindi nila alam. Kaya, dapat alam na natin ang solusyon dyan, may engineering solutions yan, definitely. Otherwise, edi sabihin na nilang hindi na habitable para sa mga tao or hindi na pwedeng bahayan ang lugar na yan para evacuate or relocate ang mga tao dyan. Pero for as long na yan ay isang residential project, there must be some engineering solutions. There is definitely an engineering solution that can actually mitigate yung flooding na sabihin man lang run-off yan or catch basin yan, meron pa rin. Ibig sabihin, nawawala nga ang tubig eh. So it's a matter of making things more efficient and making things or the system work for the benefit of the people there. Kumusta po yung ibang mga kapitbahay nyo naman doon? Ilan ba yung mga nasa subdivision na yan? Napuputol po? Napuputol? Ano yung sabi niyo? Opo, kumusta po yung ibang mga kapitbahay naman ninyo doon? Yung sitwasyon nila, okay naman sila? Wala bang kailangang i-rescue? Tuloy-tuloy naman ang internal sa Davao City. Mayroon naman silang mitigating efforts. No? At may mga rescue efforts naman sila. Kaya lang, isa katotohanan, ang mga tao ay pumunta sa bubong para maiwasan, para makaligtas sa baha na yan. At hanggang sa ngayon ay paulit-ulit na lang na nangyayari yan. Nangyari in the past, nangyari in the present. And pag wala tayong gagawin dyan, wala silang gagawin, it will happen again in the future. Kaya natin raise ang alarm. May panawagan ba kayo, GM, sa mga namumuno? Oo. May panawagan ba kayo, GM, sa mga namumuno na pwedeng makalutas ang problema dyan sa pagbaha? Paulit, sir. Paulit na putol talaga kayo. Hindi ko nakuha Sir, yung huling tanong na lang sa amin. Meron ba kayong panawagan para masolusyonan yung pagbaha dyan sa bahagi ng Davao na yan? Hindi ito about sa tao, hindi ito about sa personalidad, kundi ito ay para sa sistema. Panawagan para ang sistema ay ayusin naman para mag-benefit naman at maibsan naman ang paghihirap ng mga tao dyan. Hindi lang naman yan ng pamilya ko nandyan na inaapektuhan, kundi ang nasa paligid at saka yung buong neighborhood. Buong neighborhood sa area na yan. Ito namang ang baha ay naging nanonormalize na eh. Kahit dito sa Manila, sinasabi ko, kung dati naging normal ang baha, dapat hindi na maging normal yan. Dapat alisin natin ang normalization na yan dahil meron naman talagang engineering solution at meron talagang pwedeng gawin para maibsan ang mga paghihirap ng ating mga kababayan. Ayan. Yan lang muna sa ngayon, Yusek Torres, sir. At mag-ingat po kayo. Good luck po din sa MMDA para bukas sa SONA. Maraming salamat po. Good morning po. Si retired General Nicolas Torre III, General Manager, Yusek ng MMDA.